Salamat sa Diyos at isa na namang buong taon ang mabilis na nakalipas. Ang bilis lang talaga ng panahon no, mga kababayan. Akalain nyo, patapos na naman or tapos na ang 2024. Hindi, kasi maaaring tapos na yung 2024 sa time na mapanood nyo ang video ito. And if I will reflect back, napakaraming dapat na ipagpasalamat sa buong taon na nakalipas. This is the time para isipin natin yung mga blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos, whether yan man ay positive or negative na mga pangyayari sa ating buhay. Kailangan po nating ipagpasalamat ito. Sabi nga nung kanta, I'm thankful for sunshine, thankful for rain, thankful for joy, thankful for pain. Kasi maaring yung mga negative na nangyayari sa ating buhay is a blessing in disguise. Kaya dapat ipagpasalamat pa rin natin yan mga kababayan. To share ko lang sa inyo na ito, maraming pagkakataon na ibahagi ko ito sa aking mga videos. Maaaring yung iba ay sabihin nila na paulit-ulit ko nang sinasabi ito kasi blessing in disguise din po yung pagpunta ko dito sa Canada. Dahil may pangyayari sa buhay ko na yung pangyayaring yon ay nagtulak sa akin para pumunta ako dito sa Canada. Financial po yon, financial reason kung bakit pumunta ako dito sa Canada. And noong time na yon, hindi ko alam na magiging blessing pala yon in disguise. Kaya na-share ko lang sa inyo na ipagpasalamat natin anuman ang ating tinatamasa sa buhay, anuman mga challenges na kinakaharap natin sa buhay. At yung mga challenges naman na yan mga kababayan, ako, buong puso ako nagtitiwala na anuman ang ating mga pagsubok na harapin sa buhay, yan po ay malalampasan natin. Wala naman pong ibibigay ang Diyos na pagsubok sa ating buhay na hindi natin malalampasan Siya po ang nakakaalam. Kaya dun sa mga kababayan nga pala natin na nag-a-aspire na makapunta dito sa Canada, marami sa mga subscribers natin ang nakarating na dito sa Canada. Marami na po tayong mga na-interview na mga direct ang kanilang pathway. Naghanap po sila ng opportunity through job bank. Yung iba naman, hindi sila naghahanap ng opportunity, pero yung opportunity ang naghanap sa kanila. Kung hindi nyo pa po napapanood ang video ito, ilalagay ko po yung thumbnail dito para mapanood nyo yan. Kasi isa yan or dalawa sila, nakabayan natin, na nakapunta dito sa Canada na direct opportunity. Sila nga ay na-hire through Instagram. Ako nga nagulat nung in-interview ko sila na ngayon lang ako nakarinig na yung isang kabayan nating yun, hindi siya nag-a-apply, hindi talaga siya naghahanap ng trabaho dito sa Canada, pero yung employer mismo ang naghanap sa Instagram ng empleyado at natagpuan siya. That is, para sa akin, parang rare yun na pagkakataon. Ngayon lang ako naka-interview na na-hire siya through Instagram at yung employer pa ang humanap sa kanya. Dalawa po sila na nakarating dito at may 4 pa na direct hire din na paparating na din dito kasi inaasikaso na daw po yung kanilang mga papers. At ang magandang balita pa dito, doon sa kabayan natin na na-interview na yon, ay all expenses sponsored or paid by the employer. Even yung pampamedical nila, even yung pampabiometrics nila, yung pag-aasikaso ng agency or consultant na hinar nung employer, siya po nagbayad lahat. Wala po silang binayaran at binigyan pa sila ng pocket money and yung accommodation nila, libre din. Biruin nyo mga kababayan, di ba? May mga ganyang klaseng mga employers na matatagpuan kayo sa job bank. Karamihan ng mga kababayan natin, mga subscribers natin na na-interview ko,
wala po silang ginastos, wala po silang binayaran sa employer. Sagot po lahat ng employer. So may mga tatagpuan po kayong ganyan ng mga employers. At ngayong araw na ito, I am very thankful. Yan nga yung ating pinakang content ng videong ito, na siguro mag-reflect back tayo mga kababayan. What are you thankful for sa buong taon na nakalipas? Ako, I am very thankful na una, sa buhay at lakas na binibigay sa atin ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo bibigyan ng buhay at lakas, paano po tayo makapagtrabaho, di ba? Pangalawa, yung good health of me, myself, and my family. And sa araw-araw na iniingatan tayo ng Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat din po ako na may trabaho ako dito sa Canada. At ma-share ko lang din po sa inyo, this is para lang sa mga kababayan natin na kung sakali kayo ay maging permanent resident dito sa Canada. Kasi pagka kayo ay temporary foreign worker pa lang, wala pa po kayong kalayaan masyado na actually kung kayo lalo na, kung kayo ay naka-close work permit, hindi po kayo makakapaghanap or hindi po kayo pwedeng mag-part-time sa ibang mga employers. Not unless you are in an open work permit. So, yun po, makakapag-part-time po kayo, makakahanap po kayo ng iba pang mga trabaho para kumita kayo ng extra. Ako naman po ay awa tulong ng Diyos, isa lang po yung trabaho ko dito sa Canada. Dati po, ang trabaho ko po dito, minsan 2 hanggang 3 po. Meron tayong mga side hustle, may mga part-time tayo. Pero iniwan ko na po yung mga part-time na yon at nag-concentrate na lang po ako sa isa pong trabaho. And ito nga pong trabahong ito, kung tatanungin nyo ako, makakasurvive ka ba ng isa lang trabaho dyan sa Canada? Awa naman po ng Diyos, ay nakasurvive naman po ako at nakakasurvive sa isa lang pong trabaho. Kasi po, maaari po kayo makahanap ng mga opportunities dito sa Canada na malaki ang sahod. Ako naman po, sapat po yung sinasahod ko doon sa aming company. And grateful po ako doon sa company namin kasi ngayong taon na to, binigyan po kami ng profit sharing bonus na 2,000 Canadian dollars. Hindi po ito para ipagmayabang sa inyo, kundi para i-share sa inyo na may mga companies na katulad ng company namin na nagbibigay ng ganitong klaseng bonus. Ang tawag nila doon ay profit sharing bonus. So kung kayo po ay magiging permanent resident dito, isa po ito sa may papayo ko sa inyo na kung sakali yung company na kinalalagyan nyo ngayon might be an entry-level position pa lang. Kasi alam naman po natin yung iba po mga occupation dito, pagpasok nyo po dito sa Canada as a temporary foreign worker, ay entry-level position po. Pati yung sahod po, hindi pa po ganun kalaki. Not unless yung papasukan yung trabaho talaga ay skilled worker kayo. Or talaga mataas ang sahod nyo. Ngayon nga po, yun ang kagandahan kasi ang mga kinukuha nila mga temporary foreign workers ay para do sa mga high wage position. But just in case po, tip ko lang, kung sakali na magiging permanent resident kayo dito sa Canada, naghahanap kayo ng ibang mga companies na katulad ng kumpanya namin na una nagbibigay ng malaking bonus, pangalawa, may mga benefits kayong makukuha, pangatlo, isa pang titingnan nyo sa isang company kung ang kumpanyang ito ay maganda or hindi ay yung tenure ng mga empleyado doon. So magtanong-tanong po kayo. Alamin nyo po, mag-conduct po muna kayo ng research kung halimbawa lilipat kayo ng ibang trabaho. Yung bang mga empleyado sa kumpanyang ito ay nagtatagal
Nagtatagal ba sila until their age of retirement? Kasi pag po ini-interview ako, kaya po isa po yan sa masasabi kong dahilan kung bakit ako siguro ay natatanggap sa trabaho is because when they ask me kung ano ba yung nagustuhan ko sa kumpanya nila, bakit ako nag-a-apply sa kanilang company, isa lang po ang sinasagot ko eh. Ang sinasabi ko po sa kanila, because I believe that your company is the company in which I will work till retirement. Yun po sinasabi ko sa kanila. Kasi naniniwala ako na yung kumpanya ninyo ay yung kumpanyang hinahanap ko kung saan magtatrabaho ako until my age of retirement. At awa naman ng Diyos, doon sa mga kumpanyang in-applyan ko, natatanggap ako pagka yun ang sinasagot ko. Kasi yan po yung isang indication ng company na isa pong magandang kumpanya yan kung yung kanilang mga empleyado ay nagtatagal sa kanila up to age of retirement. Kasi dito po sa kumpanya namin na pinapasukan ko, ang dami ko po nakita dito ng mga kasamahan ko sa trabaho na umabot sila sa age of their retirement. At yung isa nga po na nag-retire last year, bumalik pa sa amin at humingi pa ng 3 araw na shift. So 3 araw lang po na shift kasi siguro naiinip siya sa bahay nila dahil wala siyang ginagawa. Mahilig po kasi siyang mag-travel, pero syempre pagkatapos ng travel, hindi naman buong taon nagta-travel ka. Di ba? Kaya umingi siya ng shift sa amin ng 3 times a week para lang meron siyang mapaglibangan. So, yun po talaga yung indication na nasabi ko, talagang maganda yung kumpanya namin. Kasi nagtatagal dito yung mga empleyado. Ako nga po, ma-share ko lang sa inyo, 10 years na po ako dito sa isang employer na ito. At ako po, kahit po nung nasa Pilipinas ako, talagang isa lang din po naging trabaho ko sa Pilipinas na umabot ako ng almost 10 years. Hindi dapat ako magre-resign doon sa kumpanyang yon, pero nag-resign ako dahil nga kinailangan kong pumunta dito sa Canada. So yan lang po mga kababayan, na-share ko lang naman po sa inyo. Kasi maaaring baka kasi yung iba ay tinitingnan kasi din nila, syempre kung pupunta ka ng Canada ay yung longevity. Yung dito ba yung bansa na magtatagal ka talaga? Yan po pag minsan yung isang desisyon na mahirap pagdesisyonan kung mag-iibang bansa ka, kung halimbawa ang vision mo ay short term lang ang vision mo. Kailangan po para sa akin ay kung halimbawa po, naghanap kayo ng mga bansa na pwede nyo pagtrabahuhan at pwede rin na dun kayo mag-settle. So yan po yung titingnan nyo sa isang bansa. Kung ito bang bansang ito ay nagpa-permanent resident, pag naging permanent resident ba ako doon sa bansang yon, ay magiging maganda ba ang aking kinabukasan doon at kinabukasan ng aking families. So yan po ang isang bagay na isa alang-alang nyo kung kayo ay mag-iibang bansa. Katulad po nitong bansang Canada, at marami pa naman pong ibang mga bansa na maaari nyo pong puntahan, maaari nyo ring i-compare sa Canada. Pero ako po, para sa sarili ko, para sa aking family, ito na talaga yung bansa na dito na talaga ako magre-retire sa bansang ito. At baka nga po dito na rin talaga ako magstay up to retirement At yan naman po, yung halimbawa, desisyon nyo na pag-i-stay sa isang bansa katulad ng Canada, or kung uuwi kayo ng Pilipinas, that is a personal decision po. Kanya-kanya po yan mga kababayan. Ang bansa po natin, bansang Pilipinas, maganda pong bansa talaga ang bansang Pilipinas. Hindi po natin yan may pagpapalit sa kahit anumang bansa. But, personal choice ko, kung sakali na magre-retire ako, dito na siguro ako magre-retire. At yun,
mga kababayan. So that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay natin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, next year on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. More blessings sa inyo in 2025 at magkita-kita tayo dito sa Canada, mga kababayan. So, yan lang po.